Uncle, tawag ni Daniel sa tiyuhin niya. Ngayon ang kaarawan ng kanilang abuelo at as usual, late na naman ang kanyang tiyuhin. Kung saan patapos na ang party at nagsisiuwian ng mga bisita, saka naman to dumating. What? Paasik na tanong ni Luther sa pamangkin niya. Nagmamadali na siyang bumaba kanina ng kotse dahil alam niya nagtatampo na naman sa kanya ang lolo niya. Late ka na naman. Kanina ka pa hinihintay ni lolo. Sagot naman kaagad ni Daniel. Bakit? Hindi ba pwedeng umpisahan ng party kung wala ako? Masungit na tanong ni Luther sa pamangkin niya. Hindi naman maiwasan na matawa ni Daniel. Naumpisahan na nga at tapos na din kaya lang kanina ka pa hinahanap nila lolo at lola. Saan ka ba galing, uncle? Seryosong tanong ni Daniel sa tiyuhin niya. May idea na siya kung saan galing ang tiyuhin niya at kung bakit ngayon lang ito dumating pero gusto niya pa ring marinig mula sa bibig nito ang katotohanan. Wala ka na doon. Nasaan sina lolo at lola? Seryosong tanong ni Luther sa pamangkin niya. Simula nung iniligtas ni Daniel si Priscilla 2 years ago, naging maayos ng relasyon nilang dalawang magtiyuhin. Bilang pagtanaw ng utang na loob ni Luther kay Daniel, sa pagkakaligtas nito noon kay Priscilla, tinulungan niya din itong makapagpatayo ng sarili nitong negosyo. Yun ay magkaroon ng 2 branch ng automobile company, isa sa Makati at isa naman sa Quezon City. Naging matino naman si Daniel kahit papaano, naging seryoso to sa buhay at sa ngayon, naghahanda na rin tong buksan ng isa pa nitong branch sa Cavite. Galing ka na naman sa Priscilla mo, no? Hay nako, uncle. Sa panahon ngayon, bawal ang babagal-bagal at baka maunahan ka pa ng iba dyan. Maganda si Alexa at tsaka ako na maraming lalaki nagkakagusto sa kanya. Pangaasar na muling bigkas si Daniel. Aware naman si Daniel na hindi na talaga masusundan pang romance nilang dalawa ni Alexa. Niloko niya ito noon at kahit na may konti pa siyang pagkagusto sa dalagang si Alexa, wala siyang choice kung iniipilit na supilin yun. Ayaw niya maging karibal ang uncle niya sa isang babae dahil alam niyang malalagot talaga siya nito. Kilala niya kung anong klaseng pag-uugali meron ng uncle niya at nakakatakot to kung magalit. Samantalang hindi naman maiwasan ni Luther na maikuyom ang kamao niya. Hindi siya papayag na mangyari yon. Walang sinumang lalaki ang pwedeng lumapit-lapit kay Priscilla. Kung hindi siya lang, kumukuha lang siya ng magandang tiyempo para muling maangkin ang dalaga. Shut up! Kapag patuloy ka pang mag-iingay dyan, ipapasara ko talaga yung negosyo mo. Pananakot niya kay Daniel. Mukhang epektibo naman ang sinabi niya dahil nakita niya kung paano alanganing ngumiti si Daniel. Si uncle naman, hindi na mabiro. Alam ko naman din na hanggang ngayon may gusto pa rin si Alexa sa iyo eh. Kilala ko siya dahil naging kami sa loob ng halos 2 taon at bawat kilos niya ay medyo kabisado ko na. Natatawa pa nitong bigkas. Kaya lang hindi talaga uubra kay Luther ang mga ganong palusot. Aware siya kung anong relasyon na meron sila ni Daniel at Priscilla at hanggat maaari ayaw niya na din sanang umiksena ang pamangkin niya at ayaw niya ding mapag-usapan ang tungkol dito. Talk to you later. Pupuntahan ko na muna sina lolo at lola. Seryoso niyang wika sa pamangkin niya bago siya naglakad papasok ng mansyon. Alam niyang sobrang late na niya sa party na ito. Inabagan niya pa kasi si Priscilla sa restaurant. Gusto niya sana itong yayaan na umantayan sa birthday party ng kanyang abuelo kasi ilang beses nitong hinahanap si Priscilla kaya lang nag-aalangan naman siya. Ayaw niya kasing mag-isip ito ng kung ano-ano pa man. Diretso na si Luther sa kwarto ng kanyang lolo at lola. Naabutan niyang mga ito na nagpapahinga na sa kwarto at nang makita siya ng kanyang lolo, bigla itong napasimangot. Dumating ka pa? Luther, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Seryoso na kaagad na tanong nito. Lo, I am sorry. May pinuntahan lang ako kaya ngayon lang ako nakarating. Pero promise po, babawi ako sa mga susunod na okasyon. Seryosong sabit niya sa lolo niya. Luther, hindi na ako bumabata pa. Ilang taon na lang ang bibilangin at mawawala na ako sa mundo. Ilang taon ka na ba? Lagpas kalendaryo na yung edad mo at wala ka pang balak na mag-asawa? Seryosong tanong naman ito. Lolo naman, babalik naman po ba tayo sa topic na yan? Pilit ang ngiting tanong ni Luther sa abuelo niya. At bakit hindi? Alam na alam mong matagal na namin itong hinihiling sa'yo ng lola mo. Kailan mo ba kami mabibigyan ng apo? Seryosong tanong nito. Lo, sa tamang panahon po, kapag pumayag na ang babaeng gusto ko na magpakasal sa akin, yun na din po ang tamang pagkakataong mabigyan ko po kayo ng apo. Nakangiti niyang sagot sa lolo niya. Alam niyang hindi siya nito titigilan at dito lang iikot ang pag-uusap nila kaya kailangan niyang medyo mahaba-habang pasensya. Ewan ko sa yung bata ka. 2 taon nang lumipas at hanggang ngayon pa rin ba?
Hindi pa rin kayo nakakabati ni Alexa? Abat Luther, bilis-bilisan mo na. Natatakot akong isipin na baka maputol ang lahi natin sa mga pinagagagawa mong yan. Seryosong sagot nito. Pilit naman siyang napangiti. Promise po, hindi po mangyayari yon. Kukuha lang po ako ng tiyempo at magiging maayos din po ang lahat. Seryosong sagot naman niya sa lolo niya. Kinapos lang ni Luther ang makipag-usap sa kanyang lolo at lola bago siya nagpasyang umuwi ng villa. Pagod na siya at gusto niya nang matulog. Kaya lang pagkalabas niya ng silid ng kanyang lolo at lola, ang Mommy Charlotte naman ang sumalubong sa kanya. Seryoso ang mukha nito, talatang may gusto itong sabihin sa kanya. Mom, good evening. Bati naman niya kaagad sa mommy niya, nilapitan niya pa ito at tinalikan sa pisngi. Luther, bakit ngayon ka lang? Hindi ka ba talaga titigil dyan sa ginagawa mo? Seryosong tanong nito. Alam niya na kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina, kaya hindi mapigilan ni Luther ang mapabuntong hininga. Hindi po ako mag-aasawa kung hindi din lang si Priscilla ang pakakasalan ko. Seryoso niyang sambit. But Luther, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Paano kung ayaw nang bumalik ng babaeng yun sa'yo? Tatanda kang binata? Yan ba ang balak mong gawin? Seryosong tanong ni Ginang Charlotte Blanco sa anak niya. Saksi siya sa paghihirap ng kalooban ng anak niya nitong mga taong lumipas. Kung may magagawa lang sana siya para matapos ng paghihirap ng kalooban nito, ginawa niya na sana. Kahit siya ang ina ni Luther, gusto niya sanang makausap din si Priscilla Alexa, kaya lang ilang beses siyang pinagbawalan nito na huwag nang lumapit sa dalaga para hindi na daw lumala pa ang sitwasyon. Kung ang pagtandang mag-isa ang magiging kapalaran ko, tatanggapin ko po yun ng buong puso. Huwag po kayong mag-alala, Mom, nandyan pa naman si Daniel. Siya na lang ang bahalang magpatuloy sa lahi natin. Seryosong bigkas ni Luther sa kanyang ina bago siya tuluyang nagpasyang umalis. Nasundan na lang ni Mrs. Charlotte Blanco ng tingin ng anak niyang paalis. Alam niya sa sarili niya na deep inside, naghihirap ang kalooban ng anak niya, kaya siguro ito na ang tamang pagkakataon na manghimasok siya. Kailangan niyang makausap ang Alexa na yon para matigil na ito. Samantalang si Luther naman, diretso na sa kanyang kotse. Ilang saglit lang tinatahak niya ng tahimik na kalsada patungo sa kanyang villa. Habang nasa biyahe, nakatitig lang si Luther sa kawalan. Malalim ang kanyang iniisip at naguguluhan na rin siya. Hindi niya na malaman pa kung anong gagawin niya. Lance, pakikontak sila Crystal at Emerald. Sabihin mo na mag-report sa akin bukas ng umaga sa opisina. Utos niya sa head ng mga security niya. Nasa unahang bahagi ito ng sasakyan nakaupo, katabi ng driver. Yes sir, sagot naman kaagad ni Lance sa boss niya. Hindi naman nagtagal, nakarating na rin naman kaagad sila sa villa. Diretso na si Luther sa wine bar at kumuha ng isang bote ng mamahaling alak. Nagsali lang siya sa baso at inisang lagok yon. Pagkatapos magsalin ulit siya na isa pa bago siya tuluyang umalis sa wine bar. Bitbit ang basong may lamang alak. Diretso siya sa rooftop ng kanyang villa. Naging paborito niyang tambayan ang nasabing rooftop simula 2 years ago. Nakakaramdam kasi siya ng kaginhawaan ng kalooban habang nakatitig siya sa kawalan. Pagdating ng rooftop, inisang lagok niya lang ang laman ng baso niya bago siya nagsindi ng sigarilyo. Tumitig sa kawalan bago malakas na napabuntong hininga. Priscilla, kailan mo ba ako mapapatawad? Kailan ka ba ulit magiging akin? Ano bang mga dapat kong gawin para mapatawad mo ko? I miss you, my Priscilla. I really miss you so much. Mahina niyang bulong sa hangin. Patuloy siya sa paghit-hit at buga ng sigarilyo. Hindi siya smoker pero nitong mga nakaraang taon, mas napapadalas ng paninigarilyo niya. Siguro dahil sa matinding stress sa nangyayari sa buhay niya. Sana lang talaga maayos ng lahat. Hirap ng kalooban niya. Sana muling bumalik si Priscilla sa buhay niya. Kapag nangyari yun, hindi talaga siya magdadalawang isip na pakasalan ito kahit na saang simbahan. Para tuluyan na itong matali sa kanya habang buhay. Kung may babalik lang sana niyang mga nangyari noon, hindi niya sana sinaktan ng sobra si Priscilla. Hindi sana nangyari to kung hindi niya pinagtangkaan ang buhay nito. Ngayon, aminado siya sa sarili niya na nahihirapan siyang suyuin to. Hindi na kasi ubra pa ang santong paspasan. Ayaw niya na mas lalong lumayo ang loob sa kanya ng pinakamamahal niyang si Priscilla. Gusto niya sana itong turuan na muli siyang mahalin pero hindi niya naman alam kung paano uumpisahan. Napapansin niya kasi na parang ayaw na rin ni Priscilla makita siya nito. Sa bagay, halata pa rin naman kasi talaga dito ang trauma dahil sa ginawa niyang pagkakamali 2 years ago. Alexa POV.
Kagigising ko lang at maghahanda na sana ako sa pagpasok sa trabaho nang biglang may nag-doorbell. Imbis na sa banyang diretso ko, no choice ako kundi dumiretso sa main door na nasabing condo unit para tignan ko sinong nasa labas. Sumilip muna ako sa maliit na butas ng pintuan at nang makita ko na si Emerald pala, ang nasa labas ay dali-dali ko na rin binuksan ang pintuan. Good morning, nakangiting battery naman kagad nito sa akin. Otomatiko naman ako napangiti. Good morning Emerald, ang aga mo yata ha? May lakad ka? Nagtataka kong tanong. Tuluyan ko na rin siyang pinapasok dito sa loob ng unit at hinayaang maupo sa sofa. Oo mag-a-apply ako ng work. Gusto mo bang sumama sa akin? Nakangiti nitong tanong. Hindi ko namang maiwasan na magtaka, kaya siguro nakapang formal attire siya ngayon dahil mag-a-apply siya ng trabaho. Pero bakit? Ang akala ko talaga'y mayaman ng pamilyang pinagmulan niya. Pero bakit kailangan niya pang mag-apply ng work sa ibang company? May work na ako eh. Actually, nagre-ready na nga ako sa pagpasok sa trabaho. Nakangiti kong sagot. Napansin kong kaagad namang napataas ang kilay nito. Saan? Sa resto? Akala ko ba dream mo magtrabaho sa mga opisina? Don't tell me kontento ka na sa restaurant. Seryoso niyang tanong sa akin. Well, hindi naman sa ganun. Hindi ko pa rin naman kinakalimutan ang pangarap kong magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Pero alam mo naman na nag-try na akong mag-apply pero walang tumanggap sa akin. Ayaw nila ng fresh graduates. Malungkot kong sagot sa kanya. Well, sumama ka kaya sa akin. Try mo din na mag-apply sa applyan ko ngayon. Mali mo naman baka ma-hire ka din, hindi ba? Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik, pilit kong tinitimbang ang sinasabi niya. Kung sakaling sasama ako sa kanya ngayon na mag-a-apply ng trabaho, edi kailangan kong umabsent sa resto. No work, no pay pa naman ang drama sa resto na pinapasukan ko ngayon. Sige na, sama ka na lang sa akin, mali mo ba kaswertihin tayong pareho? Edi magkasama tayo sa trabaho. Kitingiti nitong bigkas, hindi naman ako nakaimik. Pilit kong iniisip kung worth it ba talaga ng time ko na sumama sa kanya na mag-a-apply ng work. Baka mamaya nagsasayang lang ako ng oras tapos rejection na naman ang makukuha ko. Okay, sige. May hinang sagot ko. Nahihiya din kasi akong tanggihan siya eh. Kitang-kita ko din naman sa mga mata niya na gusto niyang samahan ko siya sa pag-a-apply. Kaya sige na nga. Isakripisyo ko na lang ang isang araw kong sahod para sumama sa kanya. Great! Excited na akong makasama ka sa work, Alexa. Nakangiti niya pang bigkas. Hilaw naman akong napangiti. Masyadong advance mag-isip itong si Emerald. Hindi pa nga sure kung matatanggap kaming pareho eh. Okay, pero kailangan ko pang i-edit ang resume ko. Baka matagalan tayo nito. Anong oras ba tayo aalis? Seryosong tanong ko sa kanya. Actually, mamaya pa namang 10:00. Pwede naman ako na mag-edit ng resume mo. Maligo or mag-prepare ka na para makaalis na tayo kaagad. Nakangiti niyang sagot sa akin. No choice na ako kundi ang i-guide siya patungo sa PC ko. Inon ko na muna at binuksan ng file kung saan nakasave ang aking CV. Pagkatapos noon, hinayaan ko na siya. Edit lang naman ang gagawin at i-check ko din mamaya bago ko i-print. Nagpasya na rin akong maligo dahil ayaw ko maghintay na matagal sa akin sa labas si Emerald. Binilisan ko talagang aking pagkilos. Nakakahiya naman din kung paghihintayin ko siya ng matagal. Nagmagandang loob na nga siya na hintayin at yayain ako eh. Mabilis na lumipas ang 1 oras at sa wakas natapos din ako sa aking preparation. Uminom lang ako ng kape at sinabayan ko ng pagkain ng biskwit at ilang saglit lang umalis na din kami kaagad ni Emerald. Dala niya ang kanyang kotse kaya hindi na kami nahirapan pa sa biyahe. Yun nga lang pagkapark niya ng kotse niya sa mismong parking area ng isang mataas na building na applyan daw namin. Hindi ko mapigilan ng magtaka. Familiar kasi sa akin ang lugar eh. Ito yung kumpanya na iniiwasan kong applyan kahit na alam kong nag-hire sila ng mga bagong empleyado. Ang LMB Corporation Inc. Ang pangarap kong kumpanya na mapasukan noon pa. Malaking magpasweldo tapos ang ganda pa ng mga benefits nila. Nakangiting wika ni Emerald sa akin. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Shit, dapat pala nagtanong ako sa kanya kanina eh. Kung alam ko lang na dito pala sa LMB Corporation ang punta namin. Kinapalan ko na sana ang mukha ko tinanggihan tong si Emerald. Nasamahan siya sa pag-a-apply. Maiintindihan niya naman siguro ako eh. Sa LMB ba? Ayos na ako Emerald. Ikaw na lang siguro ang mag-apply. Uuwi na lang ako. Mahina akong sambit. Napansin kong gulat namang napabaling ang tingin niya sa akin. Bakit? Ano ka ba Alexa? Nandito na tayo oh. Try mo na rin mag-apply. Kung hindi man tayo papalarin, edi hahanap ng iba.
Nakangiti niyang wika sa akin. Pagkatapos noon, mabilis na siyang bumaba ng kotse. Bitbit ang envelope na naglalaman ng aming CV. No choice na ako kundi ang sumunod sa kanya. Wala nandito na lang din naman ako kaya walang choice. Kundi ang sumunod sa agos ng buhay. Alexa, ikaw ba yan? Naku, sure ako, hire ka na niyan. Habang nasa waiting area kaming dalawa ni Emerald, kasama ng iba pang mga aplikante, hindi ko mapigilan na magulat nang bigla akong lapitan ni Rita. Ngiting-ngiti ito na halatang tuwang-tuwang makita ako nakasama sa iba pang mga aplikanteng matyagang naghihintay sa pila for interview. Rita, hi, nandito ka din? Nakangiti kong sagot. Napadaan lang ako para tingnan ng mga applicant pero hindi ko naman nakalain na makikita kita dito. Kamusta ka na? Naku, sana ma-hire ka para magkasama na tayo sa isang kumpanya. Nakangiti nitong sagot. Sana nga, pero kung hindi naman ayos lang din. Originally, sinamahan ko lang din talagang friend ko si Emerald. Nakangiti kong wika. Nagpasya na rin akong ipakilala sila sa isa't isa. Hi, ikaw pala yung nababanggit sa akin ni Alexa na friend niya na nakasama niya sa Visayas? Naku, sana talaga matanggap din kayo para naman sama-sama na tayo dito sa LMB. Nakangiting wika ni Rita. Sana nga well, baka naman pwede mong ibulong sa interviewer ang pangalan namin ni Alexa para hindi kami pahirapan sa interview. Halatang pagbibiro sa boses ni Emerald habang sinasabi ang katagang yon na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng iba pang mga aplikante. Karamihan sa kanila ay kaagad na napasimangot na halatang hindi natutuwa sa narinig. Hindi kasi pwede yan dito sa kumpanya Gustuin ko man kayong tulungan pero pagdating kasi talaga sa mga applicant, fair ang LMB. Wait nyo na lang ng turn nyo and for sure naman ma-hire kayo Kailangan namin ng maraming bagong staff. Nakangiting imporma ni Rita. Pilit naman akong umiti. Kung ako din lang ang papipiliin, mas mabuti pang i-reject na lang ang application ko Hindi ko talaga pangarap na magtrabaho dito sa LMB, lalo na't alam kong pag-aari ni Luther ang kumpanyang ito. Ilang saglit ding nakipag-usap sa amin si Rita bago niya kami iniwan. Nag-umpisa na rin magtawag ang mga pangalan ng secretary for interview. Pila talaga kami at sa daming mga applicant, umaasa na rin talaga ako na hindi na kami mahahire. Kanina pa ako pigil na pigil sa sarili ko na yayain si Emerald na umuwi na kami Kaya lang nakakahiya din naman kasi. Baka kung anong isipin niya sa akin. Priscilla Alexa Romualdez? Wala sa sariling napatayo ako nang marinig kong pagtawag sa pangalan ko. Turn ko na for interview at hindi ko maiwasan sa makaramdam ng kaba. Good luck Alexa, sana ma-hire ka. Nakangiting wika ni Emerald sa akin. Hindi ko naman malaman ang magiging reaction ko. Kinakabahan na excited ako sa hindi ko malamang dahilan. This is it. Nandito na rin lang ako at bakit hindi ko na lang seryosohin ang pag-a-apply kong ito. Gusto ko rin namang patunayan sa sarili ko na may mararating ako Kung ma-hire ako sa LMB, ibig sabihin qualified ako. Sadyang maarte lang talagang mga naunang kumpanya kung in-applyan kaya ayaw nilang i-hire ang isang fresh graduate na kagaya ko. This way, Miss Alexa Romualdez, nakangiting wika sa akin ng babaeng naka-assign na magtawag ng mga pangalan. Napasulya pa ako sa name badge niya at doon ko nabasang pangalan niya. Siya si Geraldine Ramirez. Unang pinto sa kanan, pumasok ka, nakangiti nitong sambit. Pagkatapos niyang iabot sa akin ng resume ko. Thank you, kinakabahan kong bigkas. Kahit pala hindi ako seryoso sa pag-a-apply kong ito, nakakakaba pa rin pala talaga. Pagdating ko sa nasabing pinto, kumatok lang ako ng 3 beses bago pumasok sa loob. Kaagad na bumungad sa paningin ko ang isang medyo may edad ng babae. Seryosong mukha nito habang nakatitig sa akin. Good morning, ma'am. Puno ng paggalang na bati ko, lalong dumoble ang kaba sa pusong naramdaman ko. Good morning, Miss Priscilla Alexa Romualdez. Come inside and sit down. Wika niya sa akin, kaagad naman akong tumalima. Tell me about yourself, Miss Romualdez. Seryosong wika nito. Kagaya lang din pala ang LMB sa ibang company na applyan ko. Palagi may tell me about yourself ang question. Since basic lang naman ang tanong niya, walang kahirap-hirap kung sinagot yon. Kagaya namang interview na napagdaanan ko sa ibang company, sinabi ko ng fresh graduate ako, kursong business management sa isang private school sa Visayas.